So ayan guys, nandito na tayo sa kanilang medyo hot spring. Hindi siya hot eh, medyo maligam-gam na siya eh. Woo! At its food! Guys, kain tayo. Ito yung aming lunch dito. So parang kumakain guys ng BLT sandwich. Like kunyali. Kagat ako sa tinapay. Tapos nakagat ako sa tomato. Tapos nakagat sa pepino. Sa keso. Tapos cheese. Back to tinapay. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric ride. You make me feel alive. Good morning, bae! It's me, Francis Ganade. Welcome back to my channel, Gunaydin! Oo, Gunaydin sa inyong lahat. Gunaydin means good morning in Turkish, pero dito pa rin tayo ngayon sa Azerbaijan. Dito kami natulog kagabi sa kanilang Goranboy Olympia Idman Complexi. And sobra akong napagod. Actually, pagdating namin dito kagabi, nag-dinner kami pero wala na akong energy talaga dahil sobrang haba ng araw namin. Imagine niyo na lang kahapon nagsimula kami ng 3 AM. Tapos natapos kami ng anong oras. So by the time na patapos na yung tour namin, siguro mga alas 4, alas 3, wala na. Ubus na yung energy ko guys. Pagod na ako. At hindi ko na vlog pa yung iba pang nangyari. Pero kahapon binisita namin yung kanilang yung kanilang masjid, Juma Masjid, ibig sabihin old mosque, kung saan noong nasakop ito nung Armenia ay ginawa nilang ginawa nilang kulungan ng baboy yung mosque. Hindi nila giniba. Imagine niyo, nagiba lahat ng lugar doon maliban doon sa mosque. At ang ginawa nila doon sa mosque ay ginawa nilang kulungan ng baboy. Grabe. Hindi ako Muslim, pero to know that, parang oh my God, grabe yun ang ginawa nila. And so, ngayon guys, andito tayo sa harap ng complex. Naglalakad. Do you want me to take picture for you? No, I just wanna... Okay. You're welcome. So, picture for you in the morning. So, ayan, iba-ibang lahi kasi kami dito guys. Ayun is Austrian yun. And yeah, so for today, hindi ko pa na-check ano yung itinerary namin. And we will see that itinerary later. Hindi ko alam yung piniplay nila music dito, kung national anthem nila yan or cultural song, pero nag-play sila ng music nila. And actually yesterday, ang dami ng interview sa mga kaibigan natin. Ang daming articles, alubas, Azerbaijan. On this video today, susubukan nating interviewin yung ibang mga Pilipino para mapakilala natin sila sa inyo on this video. So kung ready na kayo guys, parang ready na din ako medyo mag-chill doon sa sasakyan. I'll see you guys later. So guys, good morning naman tayo sa mga Filipino travelers natin dito. Ito papakilala ko sa inyo si Kuya RD. Hello. Si Kuya RD from Russia. Si Sir Arnold. Ayan. Mga katipunan. And guys, medyo occupied pa yung iba. Pero kamusta naman yung sleep ninyo? Okay naman. Medyo kulang lang ng freon yung aircon. Yung aircon sa kwarto namin ni Sir Arnold, sorry. Yung aircon sa kwarto namin ni Sir Arnold, parang aircon ng FX. Ang hina. Wow! Grabe, it's so beautiful. Ang ganda guys ng sunflower fields nila dito. Wow. So ayan guys, good morning. Good morning. Andito tulog na yung ating kasama dito.
tong tulugan for today. The char lang. So ngayon guys, papunta tayo ngayon sa unang destination natin, ang Kalbahar. Ang Kalbahar, ang pagkakalam mo guys, is sa border na yon ng Azerbaijan at Armenia. So medyo nakatakot yung tingnan natin ano mangyayari. We hope na maging maganda. And on the way there, meron tayong biyaheng mga mahigit 3 oras. And sa biyahe natin guys, sobrang nabusog talaga yung mata ko sa magagandang views dito. Hanggang ngayon sobrang ganda pa rin. Tignan nyo guys. Wow. Look at the fields. Look at these roads. Grabe guys, hinati talaga nila yung bundok. Grabe yung daanan namin dito, sobrang lubak, sobrang medyo panganib dahil sa gilid na namin yung bangin Tapos ito yung area pa na hindi pa na-develop, so dumaan tayo mula doon sa Kalbajar. Tapos ngayon sa may Istisu na tayo guys. Lumabas ata tayo sa Istisu din. And dito guys, sobrang ganda lang talaga ng views ng mga mountains nila. Sobrang ganda ng kalsada, sobrang ganda ng daan. Wala pang kalsada. Gusto ko yung makikita itong daan na medyo dangerous. Yung parang agaw buhay, parang onting mali lang, malalaglag tayo sa bangin. Sobrang ganda guys. Sobrang ganda, grabe oh. Kung mapapansin nyo may mga part ng daan na hindi pa nagagawa dito. Kasi nga, in 2020 lang nila nabawi ito mula sa Armenia. And dahil ang bansa nila is mayaman naman talaga, nakikita natin na nagiging mabilis talaga yung kanilang development. Imaginein mo dito guys, kahit nasa bundok kami, ang ganda ng kalsada at take note, maganda pa rin ang internet connection kahit nandito kami. Itong mga dinadaanan namin is hindi talaga siya open sa public. Maski nga yung mga driver na kasama namin, first time lang din nilang makarating dito at tuwang-tuwa sila na nakasama sila sa expedition na ito. So mula 1993 hanggang 2020 ay hawak to ng Armenia, almost 27 years. Nabawi lang nila ito noong 2020 after nung 44-day war kung saan ni-require ng Russia na ibalik ito ng Armenia pabalik sa Azerbaijan. At kung naisip mo naman na, Kuya Francis, bakit ba nila pinag-aagawan yung part na yan? Ano bang meron dyan? Itong part na ito is part na nga ng Lesser Caucasus Mountain Ranges. Dito marami silang yamang tubig, forest, mga minerals, at napaka-strategic para sa kanilang military security. Pero na-amaze talaga ako na parang kahit sobrang hirap na ng daan papunta dito, naabot pa rin sila bilang kuryente. Meron parang kuryente, meron pa rin signal. Ang galing, yung parang alam natin na yung development is darating din dito. Guys, yun yung pinagalingan namin Wow. Sobrang ganda. Honestly kung hindi sa amin nasabi na ang area na to ay dating war zone,
Hindi ko maiisip na warzone nga ito dahil sa itsura nito ngayon. Tingnan nyo naman yung naging development na ng lugar. So nung nangyari ang gera, pinaalis ang mga taong naninirahan dito be. Lumipat sila sa ibang parte ng Azerbaijan. Kaya naman, nang mabawi nila ang lugar na to mula sa Armenia, unti-unti nilang binabalik ang sigla at buhay nitong kanilang lugar. Nagtayo sila ng pabahay, mga community, at lahat nakakailanganin ng isang tao sa kanilang komunidad. Na-interview pa nga ako dito, be, tungkol sa anong masasabi ko dito sa kanilang lugar. Dahil sabi ko, sobrang ganda ng mountains, ang ganda ng mga pabahay. Take note, be, libre pa yan. So ayan guys, nandito na tayo sa kanilang medyo hot spring. Hindi siya hot eh, medyo maligam-gam na siya eh. So Have you tried it? ito guys, bumaba na kami. Doon kami nang galing sa napakalayong side. And ngayon, andito naman na tayo. Ito guys, yung iba namin makasama Filipino travelers. This is Miss Josa May. Hi! Ayan, so Miss Josa, Ang landi eh. how is your experience here in Azerbaijan? Ako yung media naman. Media ka ba, be? Oo. Kasi guys, ang daming times na na-interview na natin ni Miss Josa dito sa Azerbaijan. How is your experience here in Azerbaijan right now? Oh well, as a Miss Universe, medyo. Actually, ganun lang isagutan na namin. Masabi natin silver lining, the major. Pero, to be honest, it's a once in a lifetime experience. Ang biyahe. Grabe, sobra. Ang ganda ng view, sobra. Masaya. Sir, ligo na kayo, sir. Come. Good. So ayan guys, yung tubig nila. Maliligo kayo? Ligo na. For the experience. Go swim now. Uy, parang pa mag-swim na din ako. Or if you guys gonna swim, maybe I'll join as well. But our car is so far away. No, they will park there. There's no parking. Yeah. Wala, pinaalis silang lahat. Pinaalis na sila para sa atin. Really? Oo. Nakakahiya naman. They have no towel already from collection. Why are they going up because of us? No. They're leaving the tub. You have towel. We're prepared. This is like what do you call this? Towel. It's Muslim country. That's good. Waiting. For your athletes, you have Athlete's foot. you want some special mouth. What does it do? Makes you beautiful. Yan guys, meron na kaming Woo! So ako guys, hindi na ako nakisawsaw dyan sa kanilang mud bath. Kasi medyo may amoy siya ng onting sulfur. At saka, dahil nasa kalagitnaan nga kami ng kung saan, wala tayo, alam nyo naman, sabi nga nila, diba, sa bukid, walang, diba, dito din be, walang banyo. So kung magbabandaw ka, doon lang be, mula sa spring water. So, ayun yung naging problema ng iba namin nakasama after nangamoy sulfur sila, pero at least they had the experience. Sa akin, ang ginawa ko lang, naglagay lang ako sa paa at yung pakiramdam niya be is super soft actually, parang mud clay talaga. Feeling ko ito yung nilalagay sa mukha, pero yung mga nasa mukha is mga may chemical na yon, pero ito talaga yung inspiration nun. Hindi malalim. Ay! Uy, bigyan mo na sa kanang pictures, ha? Ha? Bibigay dati ang water. Okay, airdrop. Heads up yung section go. Yung iniintay kong tumayo, hindi pa matayo.
He said he wanted this picture, but it's fake. This one, Dipping. 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 Very technically. Technically, 1/4. Oi! You have no choice. Ito, go! Pwesto! Umalis na, tumayo na. Umalis na, di mo nakunan. Tatalab ka. Oh, wala na, nagtaping, nagtakip na. Talaga ikaw. You might think that's all. I don't want to sit around and wait. Thin skin, I'm underwater. Is this really happening? You stay silent, you don't mind. Happiness or dollar signs to you. What about not stealing anyone's time? Anyone's time. I vow to always be fearless and far out for days, weeks, and years to come. Talk, what are words when there's no intention? Oh hey, do you ever think about me? I'm underwater, is this really happening? Happiness or dollar signs to you. I vow to always be fearless and far out for days, weeks, and years to come. Oh, I cut the strings, calling all of the things that awaits me. Dreamer, come back. Sometimes it's gotta take time. Sometimes it's gotta take time. I vow to always be fearless and far out for days, weeks, and years to come. I cut the strings, calling all of the things that awaits me. Dreamer, come back. I don't want to sit around and wait. Wow, grabe guys. Ito nagsisimula. Ano, after ng wow? Oh, nice. And I like. Sa ibabaw na kami ng bundok ngayon at sobrang ganda talaga ng view. Grabe. Ano kaya itong mga halaman ito pag na ano, nag-bloom na yung mga bulaklak niyan? May mga bulaklak siya kanina kulay ano eh. Ayan, may purple. Di ba kulay purple no? Purple.
Ang ganda guys. Medyo madumi lang yung bintana namin dahil sa kalsada pero sobrang ganda oh. Tingnan mo meron pa rin sila dito kuryente oh. Ang ganda. May signal. Ay, ang ganda ng mga ano dun oh. Mga tupa. Ala, ang cute ng mga tupa. Ala, Shaun the Sheep. Sobrang ganda guys na parang pang wallpaper talaga to ng Windows eh. Windows wallpaper talaga tong itsura ng lugar na to. Yung parang hindi siya ma-justify sa video. And itong pinupunta talaga namin, hindi to basta-basta mapupuntahan lang kung sino-sino eh. Like, ako talaga today, I'm so blessed. So honored. So grateful. Kasi ang ganda talaga ng lugar. Tapos, itong mga kalsada na to, 2 years ago, wala pang mga kalsada dito. Ngayon na lang to nadadaanan uli. Siguro, isa pa lang kami sa mga one of the few people na nakadaan dito. Sobrang ganda. Sabi ko nga, hindi ko lang kung nabanggit ko na sa inyo kanina. Itong trip namin, hindi na to basta excursion eh. Expedition talaga siya guys. Super expedition siya na once in a lifetime na I don't know. Guys, kain tayo. Ito yung aming lunch dito. So parang kumakain guys ng BLT sandwich. Like kunyali. Kagat ako sa tinapay. Tapos nakagat ako sa tomato. Tapos nakagat sa pepino. Sa queso. Tapos cheese. Back to tinapay. Ito yung May palaman siya. lunch namin. May pa naman yung isa. Ito yung lunch namin habang sinapawid namin yung magandang view. Pero kami, we decided kumain sa loob kasi ang labig sa labas. Labig. Amat sulit. Ayun sila oh. Tibay nila. May jacket sila eh. Oh, may jacket sila. Para sa aming day to be, nabusog talaga ang aming mata sa napakagandang road trip dito sa Azerbaijan. Sabi ko nga be, wala talaga akong alam dati tungkol sa Azerbaijan aside from sa capital nito na Baku. Ngayon be, sobra na akong amazed at isa na rin be ang Azerbaijan sa mga paborito kong bansa, lalo na sa ganitong road trip. So, dito tayo ngayon sa may Lashin. Ito yung tutuluyan natin ngayong gabi dito sa Azerbaijan. Itong cabin na ito, yung tutuluyan natin. So, samahan nyo ako sa ating room tour. Ready na ba kayo? Sasamahan nyo ako. So, sa room na to, or sa cabin na ito, or sa, anong tawag dito? Sa ganitong, anong tawag sa ganitong ng truck? Trailer. Oh, sige, ito sa trailer. Sige, ito trailer. Dalawa kami matutulog. So, tara, pasok tayo, guys. So, tara. Ay. Pasok tayo, guys. Pasok tayo. Ayaw pumasok. So, ayan, guys. Meron tayo dito sofa sa baba. And meron tayo kwarto sa taas. May higaan tayo doon. And meron din higaan sa taas. Meron tayong kusina. Pwede tayo magluto ng adobo. Pero wala mga wala tayong baong ano. Ay, first, ganda pala ng lagayan nila dito. Oh, dito pala yung pwede ilagay yung biktima. Char. Oh, we have an extra mattresses. Higaan, We also have microwave. Magana kayo na. Oh, pwede, microwave. Bongga. Oh. May extra towel. Dalawang towel niya? Yes. Ay, madami. I It's slippers. think it's one towel lang, please. But it's okay.
Ito yung ating shower. Ang ating kubeta. Be, yung kubeta man lang. Ay, ito may pintuan. Akala ko walang pintuan eh. At saka, ang ating lababo. Ayan. Yes, maganda guys. Saan yung ilaw neto? Ah, walang ilaw. Walang ilaw? Binuksan ko na siya. As in, walang ilaw dito sa loob. Wala. Ayan. Wala. Ito yung taas. PVC lang to, no? Yes. Ang ganda. Very nice. Lucas Film, no? So guys, para sa ating flight ngayong araw, tayo ngayon ay pupunta sa hulaan nyo. Tayo ay pupunta sa studio lang to guys. Hindi po ito rin aeroplano. To 1994, many Azerbaijani soldiers were martyred here. I want you to come see this girl. She's drawing. But you speak English, though. Why did you say I don't understand you? Take me on a spree. I wanna get to know me, every little inch of me. Gentle.